Katunying Cherry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Cherry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw ng Huwebes at 30 ng Oktubre 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. MRT3 may libreng sakay sa mga bata sa National Children's Month sa Lunes. Austria magbubukas ng oportunidad sa trabaho para sa mga OFW. Farm-to-market roads nasa ilalim na ng kontrol ng Department of Agriculture simula sa 2026. Ombudsman, target kasuhan na masangkot sa flood control scandal bago ang November 25. Manila LGU may general tax amnesty sa mga taxpayers ng lungsod. At usad pagong na traffic sa NLEX, inaasahan ngayon hanggang bukas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa atin munang good news. Good news. May alok daw pong libreng sakay ang MRT3 sa mga batang wala pang 18 taong gulang simula sa November 3 o sa November 3 araw ng Lunes. Bahagi ito ng pakikiisa ng DOTR at MRT3 sa pagdiriwang ng National Children's Month. Ayun. Batay sa advisory ng MRT3, ang libreng sakay ay maaaring ma-avail mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Tugon ito ng management ng MRT3 sa kahilingan ng National Council for the Welfare of Children para sa espesyal na okasyon at bilang pagpupugay na rin sa kabataang Pilipino. Ang National Children's Month ay pinagdiriwang tuwing Nobyembre alinsunod sa Republic Act 10661 o National Children's Month Act upang itaguyod at protektahan ang karapatan ng mga bata. Ano kayang requirements? Baka pwede ba dyan yung pwedeng mukhang bata? Kailangan ba dyan oo nga, ano? Paano kung ang mukhang bata lang, ano? O kaya bata nga pero mukhang may edad na. Oo, matured ang itsura. O kaya yung iba naman sabihin isip bata naman. Pwede na kaya yun? Oo nga. Ayan, November 3. Araw ng Lunes, ayun, sa umaga, 7 to 9, sa hapon, 5 p.m. to 7 p.m. Eto, isa pang good news, magbubukas ang Austria ng karagdagang oportunidad sa trabaho para sa mga OFW kasunod ng pakikipagpulong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda kay Austrian Minister Wolfgang Hartmann-Dorfer ng Ministry of Ganda ng Economy. pangalan yan. Ano pangalan? Ano pangalan? Hartmann-Dorfer ng Ministry of Economy, Energy and Tourism. Narinig ko Wolfgang Wolfgang. Wolfgang. May Yung first name niya. Masarap ang steak yan. Baka doon nga pinangalan yan. Hindi kaya kanya yun. Naganap ang pulong ni Nakakdak at Wolfgang sa Austria at dito tinanggap ng kalihim
ang commitment na magbubukas ng maraming trabaho, hindi lang sa health sector. Bahagi ito ng napagkasunduan na paigtingin pa at palawakin ang labor cooperation ng Pilipinas at Austria alinsunod sa 2023 twin bilateral agreements hinggil sa pag-recruit ng mga profesional at skilled workers. Kabilang na ang sektor ng caregiving, turismo, hospitality at mga nurse. Umaabot na ngayon sa 8,000 ang OFW sa Austria, higit 700 dito ay napadala sa nakalipas na 2 taon. Ayun. At ang kainaman dyan sa Austria, masarap ang sausage dyan. Oh? Yung, hindi mo ba alam yun? Hindi Hindi pa pa. natikman. Hindi. Dyan sikat ang Austria. Vienna sausage. Okay. Yun ba yun? Doon ba galing yun? Tanong mo Vienna, kay Austria. Norman. 6:09, alas 6:09 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Kumusta ba ang mga longganisa at tosino natin dyan? Sa Pampanga, ililipat na sa Department of Agriculture ang pamamahala sa mga farm-to-market roads projects sa bansa simula sa susunod na taon. Ayon sa Department of Agriculture, ang pag-alis ng farm-to-market road projects sa DPWH ay tugon sa malawakang korupsyon sa pamahalaan. Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na tinanggap niya ang hamon. Aba, hinamon pala, no? Yun naman ang kainaman kay Secretary Chu Laurel. Hindi umuurong sa hamon. Ayan, no? Tinanggap daw niya ang hamon ng Senado na i-take over ang pangangasiwa sa mga projects na ito makaraang madiskubre ang mga ghost and substandard farm-to-market roads. Batay sa datos ng DA, nasa 60,000 kilometro ng farm-to-market roads pa ang kailangang itayo sa bansa para maikonekta ang mga key area ng agricultural production sa merkado. Sa ilalim ng kasalukuyang polisiya, Department of Agriculture lamang ang tumutukoy at nagva-validate sa mga lugar na tatayuan ng kalsada, habang ang DPWH naman ang umahawak sa buong proseso mula sa bidding hanggang sa konstruksyon. Ayun, ganun pala Aling Tina, no? So, ang budget ay binibigay sa DA. Oo. Tapos, ipapasa naman ng DA sa DPWH para kapag gagawin na yung mga, kapag ipapabid at gagawin na yung mga farm to market roads. Ganon. Implementation. Parang DepEd din, yung classroom. Oo. Mga classroom, ganun din. Ang budget mapupunta sa Department of Education, tapos ipapasa nila sa DPWH para, dahil sila ang DPWH ang gagawa o magpapa-implement. Oo, para maiwasan ang korupsyon. So ngayon, pareho nang wala. Pareho nang tinanggal yon sa DPWH. Ang farm-to-market roads, hindi na sila ang gagawa. Ang mga classroom, Schools, hindi na rin sila ang gagawa. Ano pa gagawin ng DPWH ngayon? Baka mga kalsada na lang. Farm-to-market roads, kalsada yun. Isa pang kalsada, yung ibang kalsada. Meron pa kayang ipagagawa sa mga taga-DPWH? Samantala, target ng ombudsman na makapagsampa na ng formal na kaso sa Sandigan Bayan laban sa mga sangkot sa flood control mess bago ang November 25. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, 14 hanggang 15 opisyal na sangkot sa ghost project sa Bulacan at Mindoro ang unang sasampahan ng kaso. Kabilang sa unang batch ng kakasuhan ay yung nasa DPWH district offices na mayroong salary grade 27 pataas. Sila ay maharap sa kasong graft o katiwalian, malversation, falsification at bribery. Target is really by November 25, we will have cases in the Sandigan Bayan already, or filed with the Sandigan Bayan by November 25. Hopefully. And nag-usap na po ba kayo sa Sandigan Bayan or the Supreme Court? I'm supposed to have a dialogue with them on Monday, unless it's reset. And but I also have to talk to the Supreme Court about some matters pertaining to jurisdiction. Si Ombudsman Boying Remulla. Alas 6:13 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo?
Magpapatupad ang Manila City Government ng General Tax Amnesty Uy. para sa mga taxpayers ng lungsod ng Maynila. Aba. Sana all na, no? Aha, ayon kay Yorme Isko, ang naturang programa ay patutupad hanggang katapusan ng taon para matulungan ang mga taxpayers na malinis ang kanilang record habang pinalalakas ang fiscal recovery ng lungsod. Bukod dito, may inialok din na 20% discount para sa magbibigay ng full payment sa 2026 real property tax o ito yung amilyar bago ang Disyembre 2025, 15% discount para sa mga magbabayad ng mula December 11 hanggang 29 at 10% discount para sa mga magbabayad ng amilyar mula Disyembre 30 hanggang Enero 31. Meron bang babayaran ito, Yorme? Holiday ito. Meron ba kayong taong ilalagay dyan? Pwede Di ba? ba nun? Pag holiday, na yan. walang opisina December 30, holiday yan. Oo. 30, 31, 1, walang pasok, di ba? Oh, pero dito may nakalagay kasing 10% discount kapag nung ka sa ganung petsa magbabayad. Yun lang, may pasok pa ba yan? Oo, sana maglagay sila ng ng taong tatanggap ng payment ng amilyar, ha? Sinabi ni Yorme na maaaring gamitin ang Go Manila Digital Platform para sa pagbabayad ng real property at business tax, gayon din sa pagsisecure ng permit at pag-access sa iba pang e-government services para sa mas mabilis na transaksyon. Ayun, meron daw pala silang online. Ayun, ayos. Palakpakan! Eto, abiso po sa mga motorista at mga biyahero, mas magiging mabagal na raw ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX mula po yan mamayang hapon hanggang Biyernes. Ayon kay NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio, nagsimula na kahapon ang bugso ng mga motoristang patungo sa norte at inaasahang pinakamatindi ang magiging daloy ng trapiko sa NLEX ngayong araw po, Huwebes hanggang Biyernes. Kaugnay nito, nagpakalat na ng karagdagang traffic personnel ang pamunuan ng NLEX at suspendido na rin ang lahat ng roadworks at lane closures upang matiyak ang maayos na biyahe. Ito bang ng nakikita publiko. natin, Aling Tina, Live sa feed ba yan? live feed ba ito? Oo nga. Mother, RTV. live feed ba ito nakikita natin ngayon Oo, sa yan. Oo. Live nga yun. DZRH? May red akong natatanaw eh. Oo, live po. Facebook Live. Papasiklab si Mother, ha? Saka si Yuel, ha? Oh, yeah. Ayan, maluwag pa ang Sa ngayon. daloy ng trapiko. Ayan, NLEX to, no? NLEX. Oo, sa abiso kasi mamaya pa raw hapon. Iba't ibang side ng NLEX, Oo. ibang pang parte. So, mamayang hapon, asahan. Marami ng... di ba may pasok pa bukas? Bakit inaasahan nilang sisikip na mamaya? Baka yung mga iba. Marami nang Oo, mag-uuwian. mag-uuwi. Oo nga, napansin ko nga eh. Ako unang nakakita sa kalendaryo nung nakaraang linggo, inunahan ako ngayon ni Kumbachero. Unang tumalilis. Babawi ka naman daw Hindi man kasi. lang sinabi sa akin. Kaugnay pa nga niya, bilang bahagi ng paghahanda para sa undas ay may alok din ang NLEX na libreng towing service para sa mga sakyang masisiraan sa Ayun. expressway. Mula po yan bukas. Libre ha, libre yan ha. Ngayon pala ito. Mula ngayong araw, October 30 hanggang November 3 hanggang Lunes. Pakinggan natin si Sino? NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio. Meron din po kaming implement actually starting tomorrow ng 6 a.m. Tuloy-tuloy po yun hanggang 6 a.m. na po ng Monday, yung balikan po ng ating mga kababayan naman. Opo. Ay mag-implement po kami ng free towing para sa mga class 1 na vehicles hanggang nearest exit para mas mabilis po yung pag-clear natin ng insidente at hindi na po makabala. Pero hindi po sana ito dahilan para hindi na po nila i-check ng maayos yung sasakyan kasi mas mahirap pa rin po, mas hassle pa rin po yun. Si Assistant VP for Operation, Robin Ignacio. Susunod! Tito Boy! Aba, yun daw rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman kahapon. Abay, aamyendahan. Bakit? Bakit? Meron bang nakalimutan? Oh. Ang mga naunang nabanggit kahapon na inirekomenda ng ICI na makasuhan ay sina Senators Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva,
Saldico, sino pa ba yun? Si dating Congressman Mitch Mitch Cahayon. Cahayon. At meron pa. Sa dating DPWH official Bernardo nga ba yun? So Roberto Bernardo. Ayan Pero mukhang may nakaligtaan. May nakalimutan. Sino kaya? May mga naghahanap nga eh. Bakit wala si ganito? Mukhang kilala ko na. Bakit wala yung ganito? Aba. At merong ang hint si Ombudsman Boying Remulla na meron daw high-ranking official na kasama rin sa kakasuhan pero hindi niya pa pinapangalan. Clue! High-ranking official? Lalaki? Babae? Wala siyang hint na binigay Mahirap na baka tayo ang mag-prejudge. Sige, mamaya. Abangan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:19 ang ating oras. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, sa mga taga Barangay 156, Bagong Barrio East, Caloocan. Abay, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, ang inyong mga gadget. Dahil may pag-alagala dyan. Kung kayo'y bibiyahe na ngayon pa lang, medyo i-delay ninyo ang biyahe, abangan ninyo dyan at hanapin nyo dyan, gagala-gala na dyan sa inyong lugar. Barangay 156, Bagong Barrio East, Caloocan. Pag-alagala na dyan ang ating Malakas agent. Asa na ba yun? Ito. Yan o. Diba? Hey! It's yan, the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko. Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo. Ayan. Tinan mo na. Yan, ulitin natin. Anong lugar, Alentina? Sa Barangay 156, Bagong Barrio East, Caloocan. Ayan, lakasan ang inyong mga radyo, telebisyon, ang inyong mga cellphone, gadget para kayo mapansin ni Sherwin. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng DZRH Mini Component. Aba? Eto na! Ang ating word of the day ay... Ano? Ligtas undas. Ayan ligtas undas. Para manalo ng mini component, bukod pa sa cash at groceries at iba pang ipamimigay ng ating malakas agent na si Sherwin Alfaro. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:24 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Aamyendahan daw po ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang pangalawang referral o ang kanilang pangalawang inihaing rekomendasyon sa Office of the Ombudsman kahapon. Ito Bakit? ay makaraang mapansin ng mga miyembro ng media na ilan sa mga na may kulang. Nakulang ang mga isinumiting pangalan sa rekomendasyon ng ICI. Ayon sa ilang medyang mapagtanong, mapagkurirat. Wala daw po doon sa mga rekomendasyon ang ilan sa mga DPWH engineers na isinasangkot sa flood control mess. Hindi kasama sa mga pangalang inirekomenda na kasuhan sa ombudsman. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, agad nilang aayusin. Yun.
ang naturang interim report para maidagdag ang ilan pang personalidad gaya ni na dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Muling magpupulong ang komisyon ngayong araw para talakayin ang interagency coordination efforts hinggil sa pag-recover sa mga asset ng mga sangkot na individual. Samantala, hindi na dapat patulan ng Philippine Coast Guard o PCG ang panawagan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na i-abolish ang PCG. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, hindi na ito kailangan pang pag-usapan dahil PCG ang tumitindig at sumasalo sa lahat ng panggigipit ng China sa maritime territory ng bansa. Giit ni Redon, maraming tungkuling ginagampanan ng PCG para pagtuunan pa ng pansin ang naturang panawagan ni Barzaga. Banat pa ng ako Bicol Representative, puro lamang meow, meow. Ang ginagawa ni Barzaga, samantalang ang PCG ay abala sa pagisilbi sa bayan. Hindi dapat pinapansin. Kasi ito ang trabaho ng Coast Guard. Nakita naman natin, di ba? Every week, every month, every year, yung Coast Guard ho, napuputulan ng daliri. Di ba? Yung Coast Guard ho, binabangga ho ng mga bangka at barko ng China. Di ba? Tapos ang sasabihin ni Kiko Barzaga, i-abolish ng Coast Guard. Parang makakatawa naman natin. And again, dapat hindi ho pinapansin. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Alas 6:27 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na mo, gising na. Papalitan ni Vice Mayor Catherine Therese Angeles ang na-disqualify na Tarlac City Mayor na si Susan Yap Sulit. Gayunman, nilinaw ng COMELEC na mangyayari lamang ito kung tuluyan kung sakaling maging final and executory na ang hatol sa disqualification case ng alkalde. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, inihanda na ng poll body ang Certificate of Finality and Entry of Judgment kaugnay ng kaso ni Sulit na na-disqualify dahil sa issue ng residency. Samantala, patuloy din nilang inaantabayanan kung maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema kaugnay ng desisyon. Formal nang tinanggap ni Trade Secretary Cristina Roque ang ASEAN Economic Minister Chairmanship kasabay ng pagtatapos ng 47th ASEAN Summit. Tanda ito na simula na ang paghahanda ng Pilipinas para sa ASEAN Chairmanship sa 2026 sa ilalim ng temang Navigating Our Future Together. Ayon kay Secretary Roque, bilang ASEAN Economic Minister Chair ay tututukan niya ang pagpapatibay sa regional stability, pagsulong sa paglago ng rehiyon at pagsuporta sa mga komunidad sa pamagitan ng inklusibong pagbabago. Matatanda ang una nang inilipat sa Pilipinas ang ASEAN Chairmanship para sa 2026 kasunod ng pagtanggap ni Pangulong Bongbong Marcos sa given mula sa Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Nagpositibo sa surprise drug test ng PIDEA, DOTR at LTO ang isang bus driver sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon kay PIDEA NCR Southern District Officer Billy Viray, sasalang pa sa confirmatory test ang naturang driver dahil sa may iniinom daw itong gamot. Gate ni Viray, nasa 200 driver ng bus at motorcycle taxis ang sumailalim sa naturang surprise drug test na bahagi ng pag-aanda para sa UNDAS 2025. Pagbibigay din ng opisyal, mahalaga ang pagsasagawa ng drug test sa mga PUV drivers dahil sa kanila nakasalalay ang kaligtasan ng mga pasahero, lalo na ngayong panahon ng UNDAS na maraming magsisiuwian sa kanilang lalawigan. Hindi po kasi sila makakatanggi kasi kung pag hindi sila nagpa-drug test, hindi sila makakabiyahe. Okay. Kaya po namin sila paansin hanggang sila nakapag-drug test. So napaka-importante po nito kasi dito po nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga mananakay. So hindi pala, mandatory pala yun.
Dapat. Kapag pala ikaw ay natsyempohan, PUV driver ka, Hindi ka public makabiyahe. utility vehicle driver ka, hindi ka pwedeng tumanggi. Ayun, no? Mandatory. Mandatory. Yan naman para sa kaligtasan din talaga. Yes. Dahil meron talagang mga driver ng mga pampasahero na talagang kumakain ng adik eh. Yan ang napakadelikado, Aling Tina. Mas mainam na sana, kainin lang nila yung mga binusang mais, mani, mga ganon. Oo, yung mga tinda tinitinda natin mo. sa... Saan nga yun? Hindi ko na alam eh. Sa San Nakakalimutan Miguel? mo na, ikaw Sa pala San eh. Miguel ba yun? Oo. Samantala, humirit po ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na baligtarin ang nauna nitong ruling sa petisyong kumwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC kay Duterte. Ito'y makaraang hindi paboran ng pretrial chamber ang iginigiit ng defense team na walang jurisdiksyon ng ICC sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Sa 4 na pahinang petisyon na nilagdaan ng lead counsel ni Duterte na si Nicolas Kaufman, binigyang din itong walang legal na basihan para ituloy ng ICC ang paglilitis sa kaso ni Duterte kaugnay ng kanyang war on drugs. Kasabay nito, umapela rin ang kampo ni FPRD para sa agaran at unconditional release ng dating presidente. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you. Caster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto, 6:37. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inirekomenda na po ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa ilang senador at opisyal na sangkot sa manumalyang flood control projects. Kabilang sa pinakakasuhan ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. ay sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating Caloocan Congresswoman Mitch Cahayon, COA Commissioner Mario Lipana at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sinabi ni Reyes na simula pa lamang ito at hindi sila titigil sa mandato nila na papanagutin ang lahat ng sangkot sa pagtanggap ng suhol mula sa mga kontraktor na nakakuha ng flood control projects sa gobyerno. Paliwanag ng ICI Chairman, ibinatay nilang reklamo sa mga sinumpang salaysay at corroborating evidence ni dismissed Bulacan engineers Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka.
hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kayo ba'y bibiyahin na? Kahit na Huwebes pa lang? Bukas ba, holiday ba yung 31? Holiday? So, alam na this, ha? So, yung mga, hindi. So, pero ngayon, may pasok pa. Ayun, So, yung mga naghahanda, mamaya siguro, maaring bibiyahin na pagkatapos ng trabaho mamaya. O kaya yung iba naman, hinabahabaan na ang bakasyon dahil tomorrow is a special non-working holiday. Oo. Sa ibang mga kumpanya kapag yung mga special holidays parang parang wala ring parang katumbas din ng isang regular holiday. May mga kumpanyang ganoon. Pero yung iba ay hindi, depende sa kasunduan ng labor o ng mga manggagawa at ng kumpanya. Ayan, depende sa kanilang mga sitwasyon. Pero karaniwan yan, kapag papasok ka sa ilalim ng sa araw na special working holiday, may additional yan na 30%. Ayan. Doon sa ibang kumpanya, pag hindi ka pumasok, ay hindi ka mababawasan. Ayan, Pero may mga kumpanya, at karamihan ng mga kumpanya ay yung kung ano yung nakasaad sa batas. Na pag hindi ka pumasok, ay wala ka ring bayad sa araw na yon. Yun. Pag pumasok ka, may dagdag kang 30%. Kaya ang tanong, i-give up mo na ba yung 30% para makabiyahe ka na? Yun. At sigurado yan nasa mga parang reunion na rin ng mga mangyayari dito, di ba? Mga mag-uuwian sa probinsya, yung mga magpupuntahan sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Syempre, anong pag-uusapan doon? Ano ang kanilang topic? Number 1 topic pa rin diyan sigurado ay ang flood control controversy. Ayan, Ito hong issue ng corruption. At ang pinakahuli nga dyan ay itong rekomendasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ayan. Satisfied ba kayo? Happy ba kayo? Dito po sa latest recommendation ng ICI. Sabi ng iba tama yan. Ang bilis. Totoo nga naman dahil a month after ay meron na ulit na panibagong batch ng inirekomendang mga kasuhan ng ICI. Nauna dyan yung ilang mga DPWH officials na may kinalaman dyan sa naging mga proyekto sa Mindoro. Di ba? Natatandaan nyo ba yon? Parang katapusan din yun ng Setyembre. Tama, halos isang buwan, ngayon meron silang parang second batch ng mga inirekomendang mga kasuhan at dito ay may mga malalaking pangalan na. Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, ako Bicol Party List, dati yung nag-resign na Party List Representative Zaldico, dating Caloocan Congresswoman Mitch Cahayon, Commissioner COA Mario Lipana at Undersecretary Roberto Bernardo. Ayan, Pero sabi nga sa balita natin kanina ay mukhang may nakalimutan. Mukhang may ihahabol pa ang ICI at pwede ba nating makausap ang ICI UL? Dahil yung iba ay hindi kontento. Hindi lang dahil sa may ihahabol, kundi may inahanap na pangalan ng iba. Bakit si ganito wala dyan? Aba. Bakit daw yung ganitong isa pang malaking pangalan wala dyan? Tanong natin. Ito hong sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva, sa pagkakaalam ko, sila'y nakaharap na sila'y humarap na ho sa ICI. Tama ba, UL? Tama, nakapunta na sila, di ba? Nakausap na sila ng ICI
At ang pinakahuli bago nitong mga nakakaraan ay si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan, no? Si dating Congressman Zaldico, ito mga ilang ulit nang iniimbitahan pero dahil nga wala sa Pilipinas, hindi humahagilap at hindi mapaharap sa hearing ng ICI. Pero itong dalawang senador napaharap na ito. Ibig bang sabihin ay hindi pinaniwalaan o hindi na kumbinse ng dalawang senador ang ICI? At mas pinaniwalaan ng ICI ang testimonya nitong sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at nung isa pa si JP Mendoza. Oo nga, no, parang ganun nga ang lumilitaw dito. At dahil sa humarap na rin dyan si dating Speaker Martin Romualdez at ngayon ay wala ang kanyang pangalan sa pinakakasuhan, so ibig bang sabihin off the hook na ang dating Speaker? Yan ang mga tanong. Parang makakabubuo ka kagad ng ganong konklusyon base sa mga pangyayari kahapon. Pero alamin ho natin yan. At sigurado, yan ang magiging topic. Yan ang mga baong kwento sa mga huntahan. Yan ang siguradong sa tagal ng mga, lalo na yung mga naglalagi na tumatambay ng matagalan sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Magkakaubusan ng kwento Siyempre, sa unang kita pa lang yan, di ba, Yuel, karaniwan, ganon, mother? Unang kita ng mga magkakamag-anak, halimbawa, matagalan na sa Maynila, pagdating sa probinsya, sasabihin nung dadatnan doon, mabuti nandito ka, kumusta? Tumaba ka, ha? Ay sasabihin naman nung taga-bini lang dumating doon na sinabihang tumaba ka. Talagang medyo nalalakas ng kain napapabayaan sa kusina. Pero ikaw, bakit ikaw umitim ka? Ba't umitim? Ang itim mo ngayon. Ganun naman ang magiging sagot. Karaniwang mga huntahan sa mga probinsya Pero sabi nga natin wag ganon. Be sensitive. Ayan sabihin lang parang naging magana kang kumain Ayan. May mga paraan, 'di ba, paring Het? May mga pamamaraan ng pagsasalita na hindi makakasakit ng damdamin. Ano ba mas maganda doon Parang uy, siguro laki ng kita mo medyo bumigat ka ngayon Ayaw, mga ganon pagkaharap sa iyo ang taba mo. Ano ba? Yung isa naman ba't ang itim-itim mo? Nagbibilad ka ba sa araw? Ganun. Tapos, pagkatapos ng ganung tagpo, ayan, tsaka napapasok ang mga huntahan na kaiba't ibang topic. At sigurado, hindi mawawala itong may kinalaman sa flood control issue. Ang mga kumbatsero ng bayan, Kapunying at Jerry 6:48 ang ating oras. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. 7 na ng umaga. How's the traffic? Matraffic pa ba? Matraffic na ba? Bumibigat na ba ang traffic? Konting tiis na lang. Sigurado luluwag na rin yan. Pero ang siyempre sa mga paligid ng mga sementeryo, andyan ang build-up sigurado itong mga susunod na araw. Pero bago yan, hingi nga muna tayo ng update mula sa Pag-asa. Ano bang magiging lagay ng ating panahon ngayong mga holidays na ito at magpupuntahan sa kanilang mga probinsya at sa libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Si Lian Loreto ng Pag-asa magbibigay sa atin ng update. Lian, magandang morning! Magandang umaga po, Sir Jerry, at sa lahat po ng ating mga pinggasubaybay. Sa ngayon, meron po tayong 3 weather systems na nakakaapekto sa Pilipinas. Una po dito yung Intertropical Convergence Zone. Pagsasalubong po yan ng hangin galing sa Northern at Southern Hemisphere at magdadala po ito ng mga pag-ulan sa kabuuan ng Visayas at Mindanao, maging sa may Bicol Region at sa may Mimaropa. Yung amihan naman natin, posible po magdala ng makulimlim na panahon sa may Batanes, Cagayan, Apayao at sa may Ilocos Norte. At ito naman pong shear line, yung pagsasalubong ng amihan at ng easterlies ay magdadala din po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Posible din po yung isolated thunderstorm sa may Metro Manila, Calabarzon, Aurora at Isabela. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, inaasahan natin generally fair weather. May mga chance lamang po tayo ng mga thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Sa ngayon, wala na din po tayo nakataas na gale warning sa anumang bebayang dagat ng ating bansa. At meron din po tayong binabantayan na LPA sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon ay malayo pa naman po sa ating bansa. Ngunit inaasahan po natin na papasok po ito ng PAR sa araw ng linggo. Linggo pa. At para naman po sa undas, inaasahan natin magpapatuloy po yung epekto nitong 3 weather systems. So asahan po natin magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan over the weekend. At yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian. So 3 weather system, natandaan ko, tingnan mo kung tama, Intertropical Convergence Zone. Amihan sa taas, Intertropical Convergence Zone sa baba, sa gawing Visayas, amihan sa gawing Northern Luzon at yung shear line, yung pagsasalubong ng amihan at ng easterlies. Tama ba ako? Yes po, tama po. Tingnan mo nga naman, natandaan ko. So, itong holidays natin na to, at habang nasa sementeryo ang marami sa ating mga kababayan, asahan ang may mga mararanasang mga pagulan. Yes po, tama po yan. So, expect po natin sa mga lugar na mga nabanggit nga po, posible pa rin yung mga pag-ulan natin over the weekend. Pero ang kainaman, wala tayong bagyo. Yes, sa ating nakikita, wala pa naman po tayong sama ng panahon by that time. Oo. Yung mga pag-ulan na yan, mga pakonti-konti lang, hindi natin hindi naman naabuti ng mga malalakas o yung mga tawag doon heavy and torrential rains. Well, kailangan lamang po mag-ingat yung ating mga kababayan, especially po dito sa may Northern Luzon area dahil po dito sa shear line dahil posible nga yung malalakas ng mga pag-ulan pagsapit po ng Sabado hanggang sa Linggo. At inaasahan naman natin sa ibang parte naman ng ating bansa, yung kalat na lamang po yun ng mga pag-ulan. Yung thunderstorms lang po din yung kailangan nating bantayan dahil ito po yung mga bigla. Karaniwan naman yun, pag ganitong panahon ng tag-ulan. So Northern Luzon ang inaasahan na mayroon talagang malalakas na pag-ulan Saturday and Sunday. Yes po, dahil po ito sa shear line. Opo. Miss Lian, maraming salamat sa update. Maraming salamat po. Ganda umaga po. Si Lian Loreto ng Pag-asa. Samang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. RH! Abangan this Saturday.
Hi, we are Michael Learns to Rock and you are watching Sin So. Ang MLTR trio na sina Yacha, Cor at Mikel na nagpasikat ng mga kantang Paint My Love. At 25 minutes, aking nakakwentuhan para sa kanilang pagbabalik Pinas sa November. We are back in the Philippines really soon. We are having a show in Manila. See you all very soon. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Yeehaw! How's the weather? Ayan, narinig ninyo ang update mula sa Pag-asa, kaya kailangan ready. Alam naman natin, pag panahon ng tagulan, ganyan talaga. Kainaman lang, walang bagyo. Ayan, oo. Pero dyan daw po sa gawing Northern Luzon, asahan ng mga malalakas na pagulan, ano? Malakas na rin kasi ang amihan as sumasalubong ang easterlies. Ayan, ha? Ay, Caselo Lagmay! Tingnan mo nga naman. Caselo Lagmay, ang ating dating press undersecretary. Naging press secretary pa yata talaga si Caselo Lagmay, no? Tsaka yan ang pinakamatagal na naupong presidente ng National Press Club. Si Caselo Lagmay. Birthday ngayon, Yuel! Ayan, ha? Kaya may almusal tayo dito. May libre tayong almusal, mother, ha? May libre tayong almusal. Yan para kay Caselo Lagmay. Ayan. Handa natin yan para kay Caselo Lagmay sa kanyang birthday ngayon, ha? Secretary Dave Gomez, magandang morning. Eto na, may nanalo na. Unahin na natin ito. Dahil may nanalo na dyan sa Barangay 156, Bagong Barrio East, Caloocan. Ando ng ating RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, Jerry, magandang umaga. Ito nga ang ating winner sa ating Pasko Panalo promo dito sa Barangay 156, dito sa may East Bagong Barrio, Caloocan. Sa likod lang pala ito ng Eternal Garden. Pag dinire-diretso mo dito sa may banda dito. Sa gilid ng expressway. Eternal Garden. Sa gilid ng expressway. Diretso mo dyan sa kaliwa. Yan, papunta na yun ng Eternal Garden. Yun. Dito, malakas ang nakatutok. Itong bahay na to sa DZRH. Magandang umaga po. Ano niyo po? Si Lynn Torres po. Si Mami Lynn, magandang umaga. Palagi kayo nakatune in sa DZRH. Tignan mo, pinalikuran ako. Tagakad siya papunta doon. Iwan ako sa pinto. Hindi, naniyayaya ka sa loob ng bahay. Pinatutuloy ka sa loob. Ayun yung kanyang radyo. Ayun, no? Ay, buma na mahabang kaset. Kaset. Opo, kaset. Parang kaset player na. Opo, kaya lang, hindi na pwede yung recorder at saka yung player po sira na. Yung radyo nagpapinabangan pa. Opo. Tignan mo, napaka-unique
na naka-tune in pa rin yung kanyang cassette player. Oh, sabihin gumagana. natin. Pero yung player, yung cassette player, wala na. Ayun ang gumana. Oo. Sa tuning wala na po. Sa bagay, wala naman na talagang cassette tape ngayon eh. Oh, di ba? Meron pa kayong tape? Meron pa po. Aba, talaga, na-preserve, ha? Hindi na pwede i-play eh. Sira na nga. Ilan ito, sandali, papakita lang. Sige nga. Ano to? Yung may bilog dito. Globe. Na may mga mapa. Globe. Ang tawag to. Ito yung sinaunang globe. Opo. Para sa mga anak ko po yan una. Ngayon yung apo ko naman na nag-aaral. Dumilim na sa Tagal, Sherwin. Oo. Dumilim na yung mapa. Along the road po kami. Medyo mga talagang napaglipasan ng panahon. Ito nga may mga koleksyon pa rito ng mga Encyclopedia. Ayun nga, Encyclopedia pala. Encyclopedia. Britannica. Tingnan mo na, nung araw nga talaga. Nung araw talaga ganyan, Kasi yung iba na wala na. Nahiram yung iba, nawala na, hindi na pinalik. Sherwin, alam mo ba, na ganyan talaga dati. Nung panahong wala pang computer, teka muna, bakit mali yung pagkakalagay? Di ba dapat nakatalikod yan? Ba't mo ba nakabaliktad ng mga libro? Namin sa kabila po nito, ito dining room po ito. Masyado tayo nakikialam niyan. mali ang pwesto ninyo. Dito sa sala. Dito tayo sa dining room. Mainam at na-preserve nila yung Encyclopedia Britannica, no? Oo, Britannica, yung mga sinaunang mga encyclopedia na kung saan collection yan. Volume by volume. Nagamit daw ba dati? Napakinabangan? Nababasa dati? Opo, yung mga mga anak ko noon. Very good. Sila Gladys. Sulit naman. Gladys, yung kanyang anak. Ayun, ito yung kanyang mga anak. Ayan, nandun sa pader na. So pagkatapos magbasa, nandyan na sila ngayon sa pader. Wow, ayan, mga graduate na. Siyempre, di ba? Kasama ng koi fish. Yan. Palagi kayo nakajoin sa DZRH dahil swerte kayo meron kayo koi fish. Eto, meron kayong 1,000 pesos. Yay! Sa dos por dos. Thank you. Maraming salamat po. Ayan. At syempre, dahil alam nyo ang ating word of the day. Ano ang ating word of the day? Ligtas undas. Ligtas undas, tama ba? Ligtas undas ang ating word of the day. Congratulations, meron na kayong DZRH mini component. Yay! Yan ha, tama. Dahil ligtas undas ang ating kinakampanya. Gusto natin maging ligtas. Maganda po ang transistor radio niya. Maganda ba? Tinan mo na, ha? Thank you po. At hindi lang yan. Meron pa DZRH t-shirt at DZRH si Buena Basket. Tsaka Sherwin, hindi ka mo transistor radio ang tawag natin dyan. Opo. Nabigat niya po eh. Mini component. Yeah. Sa inyo cassette player. Ba't meron dito lagay ng ng abo? Bulaklak ba yan? Flower base. Ako lalagay na doon ng abo. Tapos meron pa pang premyo. Ayan, additional na premyo. Mula sa inyong bahay. May ampaw. Every year. Ampaw kayo. So may naka-ready yung ampaw nila, hindi nila ginagalaw. Ito celebration na hindi na namin po nangyari. Taon-taon nandiyan na yan, hindi na ginagalaw. Pagpaswerte, hindi na ginagalaw. Anong kabuhayan daw? Sherwin, ano daw kabuhayan nila, nanay? Ano kabuhayan daw? Ano po, yung mga anak ko lang po, yung nagtatrabaho dito sa hospital. Nurse. Talagang pinagpapaan. Kayo po dati na, isa nagtatrabaho? Dati po sa office din ako sa government, kaya lang umalis na po ako. Ayun, so dati siyang government employee at ngayon naman ang nagpapatuloy na magtrabaho kanya naman. Nag-resign, umalis na. Saan? DPWH? Sa DPWH kayo dati? Ano po, sa amin sa probinsya. Minsan kasama namin yan mga DPWH din. Anong probinsya na po? Sa Zamboanga. Ay, Zamboanga. May flood control na raw ba nun dati?
po. May mga flood control project na ba noon? Ay, wala pa. Wala pa. Ano lang yun, opening lang mga roads, mga bridges. Oh. Kasi mga ano po mga probinsya, hindi pa na masyadong na-improve. Okay. At least ngayon nakatapos na kayo sa gobyerno, ngayon naman pribadong citizen na. Opo. So, private citizen na po ako ngayon. Parang malungkot siya. Private citizen. Ay nako, hindi. O, tignan nyo, maswerte pa rin kayo kahit wala kayong trabaho, nanalo kayo. Opo, thank you po. Congratulations po! Unexpected po kasi. Nga po. Hindi ko akalain na sila sir dumapo dito. Maraming salamat sa mga nais mo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo na susunod natin winner sa Deezer H Pasko Panalo Promo. Alis number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 7:06, alas 7:06 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Thursday at 30 ng Oktubre 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos biyahing South Korea para dumalo sa APEC Summit. High-ranking official sangkot sa 3 ghost projects sa Bulacan ayon sa Ombudsman. Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, Saldico at iba pang opisyal pinakakasuhan ng ICI. Dating security consultant ni Saldico na si Orly Gudeza hindi nagtatago. Nasa custody ng Philippine Marines. Ayon kay dating Secretary Mike Defensor. PNP naka-heightened alert na para sa undas. At paglanding ng helicopter sa St. Luke's Hospital sa Taguig, bahagi ng pagsasanay ng Philippine Air Force. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, naka-heightened alert na ang Philippine National Police hanggang sa 3 ng Nobyembre para sa undas. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, nagsimula na ang kanilang hanay na magpakalat ng mahigit sa 50,000 pulis sa iba't ibang lugar sa bansa. Mas marami kaysa sa 32,000 na idineploy noong nakaraang taon. Partikular na tututukan ng pulisya ang mga sementeryo, pangunahing lansangan, bus terminal at iba pang transportation hub, kasabay ng pagdagsa ng mga biyahero pauwi sa kani-kanilang mga lalawigan. Magiging katuwang ng PNP sa pagtiyak sa seguridad ng publiko ay ang Armed Forces of the Philippines, katulong din ang Bureau of Fire Protection at ang Philippine Coast Guard. Samantala, tiniyak naman ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na walang pagtaas sa presyo ng kandila kahit pa panahon ng undas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Frasco na inihayag nito na sa kanyang pag-iikot ilang araw bago ang undas, mas mura pa ang halaga ng kandila sa merkado kumpara sa suggested retail price na itinakda ng DTI. Wala
Wala po. Actually, umikot po kami kahapon no, sa mga groceries and supermarket and even the week before. And yung mga presyo ng mga kandila nila is below the price set by the DTI. Actually, malaking kamurahan. Mas mura pa, dapat alam rin ng ating mga consumers kung magkano ang presyo set by the DTI para hindi po sila maloko. Si DTI Secretary Cristina Frasco. Samantala, nilinaw naman ng Philippine Air Force na ang military helicopter na nais patang lumapag sa St. Luke's Medical Center sa Taguig ay bahagi ng pagsasanay ng Philippine Air Force. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, ang Bell B-412 Combat Utility Helicopter ay kalahok sa high-rise proficiency training na ginagawa ng Air Force sa pakikipag-ugnayan sa mga partner nito gaya ng St. Luke's na maring na mayroong matataas na gusali. Git ni Basco, ang naturang pagsasanay ay mahalagang hakbang para sa pagpapaigting ng life-saving skills ng hanay na gaya ng aeromedical patient transport, high-rise rescue at deployment ng mga responders. Tiniyak naman ng opisyal na mga kaparehong drills ay ikinakasalinsunod sa mahigpit na safety protocol at sa layo ng Air Force na panatili ng mataas na level ng kahandaan para sa mas maayos at mabilis na pagresponde sa anumang emergency. Alas 7:11 ang ating oras. Puntahan nga natin ang PITX. Alamin natin ang sitwasyon doon. Ando ng ating RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Sa Jerry, tigil operasyon yung ilang bus company dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange patungo sa Bicol sa mismong araw ng undas. Ayon sa pamunuan, kabilang dito ang kumpanyang Alps JDH Transport. Gayon din yung Mark Kids na pare-parehong walang biyaheng Bicol sa Sabado, habang ang A. Arandia naman November 1 hanggang 2 walang biyahe patungong Kabikulan. Sa biyaheng Visayas sa Mindanao, tigil operasyon muna ang CUL at Megabus sa November 1. Ay, bakit? Ito naman ang biyahe na... Bakit walang mga biyahe yung mga yan, Giselle? Baka bibisita din ka Jerry sa mga namayapa nilang mga... Ay, ganon? Actually, kapag, ka Jerry, kahit kahit panahon ng Kapaskuhan, kapag holiday season, hindi na bago yung mga ganito din na nagtitigil operasyon, yung ilang mga bus company dito sa PITX. Di ba kung kailan sila kailangan at saka kung kailan malakas ang biyahe, doon sila nawawala? Siguro bilang kasama na rin doon sa kanilang mga salik na tinitingnan ka, Jerry. Yung bang bago mismo yung araw ng hundas. Tama yan, ha? Yung mga kababayan, Giselle, Giselle, ipatawag mo nga yan. Ipatawag mo nga yung mga yan. I-call upin mo nga yung mga yan. Bakit? Kung kailan yung kailangan sila, tsaka sila mawawala. Meron namang tulad, halimbawa, dito sa newsroom, sa news center natin, di ba? May time na yung Pasko, bagong taon, undas, shifting, palitan, di ba? Merong mag-duty ngayon, sa susunod, sila naman na mag-duty, yung kabila naman ng absent para patas at hindi napuputol ang operasyon. Correct ka, Jerry. Hindi natin yung mga pahayag mismo nitong mga bus company na ito. Yung listahan galing doon mismo sa management ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Pero kahit na ganyan, tuloy-tuloy naman yung biyahe ka, Jerry. Yung marami pa rin kasi. Ilan lang kasi sila, wala pang wala pang 10, pero tuloy-tuloy naman yung biyahe ng marami pang mga bus company dito sa wala pang 10 ang kanilang bus. Walang 10 ang kanilang bus unit. O yung mga bus company na mga bus companies sa November 1. Pero ilan ang mga bus units ng bawat isang kumpanya na yon? Ay, yun ang aalamin pa natin, Jerry, kung gaano karami. Kasi ang pwedeng sumita dyan, pwedeng mag-check niyan ay LTFRB, di ba? May mga pagkakataon nga na nagdadagdag ng nagbibigay ng temporary franchise kapag may mga kulang na sa mga ilang ruta ang LTFRB. Pero Jerry, nagbigay na rin ng special permit yung LTFRB para
sa karagdagang deployment ng mga bus. At yung mga nakausap naman natin ng mga bus company dito sa PITX, bagamat fully booked na yung karamihan o yung ilan nilang biyaheng Bicol, ilan sa kanila yung nagde-deploy talaga ng additional na mga sasakyan. Simula October 27 hanggang kahapon, pumalo na sa mahigit 554,000 yung mga dumagsang pasahero dito sa PITX pauwi sa kanilang mga luwigan. Ang dami na pala, no? Teka muna, ito bang nakikita kong video ngayon na napakaraming tao, ito ba'y pauwi na ng probinsya o papasok pa, bumibiyahe lang dito sa Metro Manila? Mahigit 21,000 sa mga pasahero na yan, Jerry. Yung mga nakikita mo, yung mga pauwi na sa mga lalagyan nila. Ang sabi ng 21,000 hanggang kaninang alas 6 lamang ng umaga yung bilang nagmamananatay dito sa terminal. Mahaba nga, Jerry, kung makikita mo yung dalawang pila dyan ng mga pasahero papasok sa main entrance nitong PITX. Kung saan may mga security naman at mga tauhan ng Coast Guard na nagmamando ng pila. May mga cleaning unit na rin dito sa loob at nakaset up na rin yung mga assistance desk sa bilang yung mga galing doon sa Parañaque Police Station. Sabi ni Jason Salvador, ang Director for Corporate Affairs and Government Relations nitong terminal, ngayon inaasahan yung pinakadagsa ng mga biyahero kung saan posibleng umabot daw sa mahigit 200,000 ang bilang ng mga mananakay. Si Jason, Giselle, si Jason, madalas ko rin makita sa social media na nasa iba't ibang lugar din. Para din ang biyahe, no? Sabi siguro, ako nga, taga-Pitex ako eh. Siyempre, ako rin ang bibiyahe. Di ba? Nung nakaraan naman, kasi present siya dito nung unang nag-inspect ang DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez. Ngayon? Ngayon siguro, tingnan natin sa opisina niya. Mukhang... Baka nakabiyahe na. Nauna pa sa atin. Sinitings ko din Kalbasa, nandito. Maagang pumapasok. Si Sir Jason, ganun din naman. Tingnan natin kung hindi lang din natarapit. Ito si Giselle Ricoport para sa River HQ sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Thank you, Giselle. Ay, kuyang Jason Salvador, ha? Magandang morning. Samantala, tingnan naman natin ang mga bus terminal dito sa Maynila na inukutan ni RH29. Boy Gonzales, come in, boy! Jerry, ilang araw bago ang undas, patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero sa Florida Bus Terminal dito sa Lawson Corner, Enzo Street, Sampaloc, Maynila. Karamihan sa mga biyahero ay mga walk-in na passenger, hindi nakapag-book o nakapag-preserba ng biyahe patungong Central at Northern Luzon. Ayon sa pamunuan ng Florida Bus Terminal, tinatanggap pa rin nila ang mga walk-in passenger dahil may mga nakalaang unit upang makasakay ang mga ito. Inaasahan din ang mga operator na mas nadadami pa ang mga pasahero pagsapit ng hapon dahil na matapos ang oras ng trabaho. Tiniyak naman ng pamunuan ng terminal na nasa maayos na kondisyon ang mga pampaserong bus at nasa maayos din kalagayan ang mga driver upang matiyak kakaligtasan ng mga biyahe. Yun ang importante. Pero saan ba biyahin yan mga bus na yan? Mga biyaheng area ng Tugigaraw, Isabela. Halimbawa, Northern Luzon pala. Northern Luzon. Meron din biyaheng papunta ng Isabela, may Quirino, Cagayan, Ilocos, yan ang Mountain Province, ang biyahe ng mga yan sa Florida Bus Terminal. At karamihan at mga nagtutungo ngayon, may mga dala-dala mga gamit na ilang araw silang magbabakasyon dahil nga sa ilang araw natapat sa weekend ang pagkulita ng undas. Nagpapaalala ang pamunuan na sila sa mga pasahero may reservasyon agahan ang pagpunta sa terminal upang maiwasan ang abala at asana ang mabagal na dalo ng trapiko dito sa naturang lugar. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Yan ay sa Maynila, sa QC naman. Alamin natin ang sitwasyon ng mga bus terminal dyan sa EDSA Cubao, RH... wala pa. Sige, babalikan natin ang iba pa nating mga RH reporters.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Aba, Tito Boy! Ang Pangulong BBM pala bibiyahe rin. Aba, tingnan mo nga naman, mag-uundas. Saan mag-uundas ang Pangulo? Hindi, pupunta raw ng South Korea. Tingnan mo nga naman, kauuwi lang Di ba? Kauuwi lang galing ng Malaysia. Yan, bahagi ho yan talaga ng isang leader ng isang bansa. From Malaysia, ay bibiyahe ulit ang Pangulo sa South Korea naman. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:20. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:25. Tuloy ang mga pangunahing balita. Biyahing South Korea ngayong umaga si Pangulong Bongbong Marcos para sa 32nd Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting. Target ng Pangulo na makipagpulong hindi lamang sa mga lider ng ibang bansa kundi maging sa malalaking mga negosyante para ibida ang business interest ng Pilipinas. Inaasahan ding malalagdaan ng 4 na outcome documents hinggil sa mga usapin sa artificial intelligence, demographic change at cultural and creative industries. Kasama rin sa schedule ng Pangulo sa kanyang biyahe sa South Korea ay ang pagharap sa Filipino community sa Busan. Ang APEC Summit ay gaganapin ngayong araw, Oktubre 30 hanggang sa Linggo, Nobyembre 2. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na sampahan ng kasong kriminal at administratibo sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Congressman Zaldico. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, kabilang din sa isinumiti nilang rekomendasyon sina dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, Commission on Audit Commissioner Mario Lipana at dating Congresswoman Mitch Cahayon. Ayon kay Chairman Andres, posibleng sabit ang mga nabanggit na personalidad sa direct or indirect bribery, corruption of public officials at plunder. Our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several incumbent and former members of the House of Representatives and the Senate with obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges. Si ICI Chairman Andres Reyes. Samantala, muling iginiit ng Independent Commission for Infrastructure na walang sasantuhin ang paglaban kontra katiwalian. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, patunay nito rito ang rekomendasyon nila sa Ombudsman na kasuhan ang mga personalidad na dapat kasuhan kaugnay ng flood control anomalies. Tiniyak naman ni Executive Director Osaka na mananagot sa batas ang mga responsable sa naturang kontrobersiya. With this filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and does not pay. We will continue to investigate, follow the evidence, pursue charges to the very last man involved. Justice will not be delayed this time. This is our promise to our countrymen. Si ICI Chairman Andres Reyes. Alas 7:29 ang ating oras. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Senador Jinggoy Estrada na kansilahin ang nakabinbing kasong graft laban sa kanya sa Sandigan Bayan kaugnay sa Priority Development Assistance Fund o PDAF.
Sa desisyon ng Supreme Court, pwedeng hiwalay na usigin ang kasong graft kahit pa napawalang sala na si Estrada sa kasong plunder. Paliwanag ng Supreme Court, hindi ibig sabihin na absuelto na si Estrada sa plunder ay hindi na siya pwedeng usigin sa kasong graft. Una na iginit ni Estrada na alinsunod sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dapat na itong ituring na deemed absorbed o sakop na ng plunder case. Katwiran naman ng Korte Suprema, hindi nito saklaw ang mga kaso ng katiwalian at pandarambong, maliban na lamang kung parehong opisyal ng gobyerno ang nagbibigay at na tumatanggap ng hindi nararapat na benepisyo na hindi angkop sa kaso ni Estrada. Mayroon namanong isang high-ranking official na sangkot sa 3 sa 5 ghost at maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ito ang ipinahiwatig ni Ombudsman Boying Rimulya sa harap ng nagpapatuloy na investigasyon kaugnay ng flood control scandal. Hindi naman pinangananan ng Ombudsman ang tinutukoy na mataas na opisyal ng gobyerno at sa mismong indictment na lamang anya ito papangalanan. Una nang inanunsyo ng Ombudsman na target nilang makapaghain ng kaso sa mga sangkot na maanumalyang flood control projects bago o sa Nobyembre 25. Blind item pa pala yun. Protektado ng Philippine Marines ang dating security consultant na si Orly Gutesa at hindi nagtatago. Ito ang inihayag ni dating Congressman Mike Defensor sa gitna ng paghahanap ni Senate President pro tempore Ping Lacson matapos hindi makita sa kanyang registered address si Gutesa. Paglilinaw ni Defensor, hindi nagtatago si Gutesa at sumailalim lang ito sa proteksyon ng Marines nang maobserbahang may umaaligid sa kanya. Nahuli naman umano ang naturang individual batay sa record ng Marines. Si Gutesa ang nagsiwalat sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-deliver umano ng mali-malitang pera kina dating Ako Bicol Representative Saldico at dating Speaker Martin Romualdez. .32 ang ating oras. Balikan natin ang ating mga RH reporters. Nasa Marikina si Edniel Parosa, riding in tandem na notorious umano sa pagnanakaw sa Metro Manila, arestado sa Marikina. Abay, buti nga! RH 52 Edniel Parosa. Come in, Edniel! Magandang umaga ka, Jerry. Mahigpit ang bilin ng kapulisan sa ating mga kababayan, lalo na ngayong magsisimula na yung Undas Exodus, na pag-ibayuhin yung pag-iingat doon sa mga kawatan na maaring sumalis Hindi lamang sa online, hindi lamang doon sa mga iiwang bahay-bahay, kundi maging sa mga kakalsadahan. Kaugnay niyan ay may bagong huli, itong Marikina City Police na riding in tandem, na notorious umanong nag-ooperate sa ilang mga syudad sa Metro Manila, hindi lamang dito sa Marikina. Ang isa sa mga tinitignan na ka-Jerry ng Marikina City Police, baka bahagi pa ito ng mas palaking sindikato na nag-ooperate. Ano modus niyan? Ano modus? Alamin natin sa ating kasama ngayon si Police Colonel Jenny Texon, ang officer in charge o acting chief ngayon ng Marikina City Police. Colonel, good morning ho. Kasama natin si Ka Jerry. Sinong grupo ito? Ano ang kanilang modus, ma'am? Yes, sir. Magandang umaga po, Sir Jerry. Magandang umaga po. Ito ng Marikina Police Station. Ako pang officer in charge ngayon po dito. Yes, sir. Kagabi po ay mayroon po tayong naaresto na 2 pong lalaki na riding tandem at batay nga po sa ating pananaliksik. Sila po ay involved po sa mga pananalisis sa mga sakyan at sila po ay ating kakasuhan ng robbery with intimidation, violation of Republic Act 10591, yung illegal possession of firearms and ammunition, at yung RA 11335, Motorcycle Crime Prevention Act po. Nangyari po ito kahapon po ng 7:40 kagabi na kung saan mayroon pong isang babae na may edad na po na taga Marikina na kanila pong biniktima habang siya po ay nag-aantay sa kanyang kaibigan. Nang mayroong bumaba po na isang lalaki na dulan po ng motorsiklo at siya po ay tinutukan ng barel. Sa gulat po at sa takot ay agad pong binigay ng ating biktima
ang kanyang cellphone na nung time din po na yon ay mayroong tayong mga personnel po na nagpapatrolya kung kahit nagkaroon po ng hot pursuit operation na kung saan nagkaroon naman po ng habulan dito nga po sa JP Rizal Street na kung saan yun po yung tinurong lugar na patungo itong nakamotorsiklo. At yun nga po na sukol po doon yung dalawa at nakuha po doon si alias JP. Pero po yung kanyang driver na si alias Alas po ay hindi po nakuha. Pero nagkaroon pa rin po tayo ng follow-up dahil po nakuha po tayo ng informasyon kay JP na ito pong si Alas ay taga Antipolo. So nakuha natin ang kanyang address sa Antipolo kaya pinuntahan po siya ng ating mga kapulisan sa pangunguna po ng Substation Commander 1 na si Police Captain Amy Villarmino kasama po ang ating S2, si pangunahan naman po ni Police Captain Soriano. At dito nga po, napag-alaman natin na nung nasa Antipolo na po sila, itong si Alas, si alias Alas, ay naka-check-in po sa isang hotel sa Antipolo kasama po ang kanyang girlfriend. Pero nakuha po natin si Alas sir sa kanyang bahay po sa Antipolo. At sila nga po nadala dito, nakakabalik po sila dito sa ating headquarters kagabi. Escort po sila ng ating taga-Intel at yung ating CMRU na bandang alas 11 pasado na po kagabi. At yun nga po, nakikipag-ugnayan tayo sir sa iba't ibang mga opisina pa po dito sa ating nasakupan. Baka may mga biktima pa po itong dalawa na to para sila po ay lumutang para po magsampa ng kaso dito. Gawa ng nung nauna pong nahuli sir si alias JP ay nakuhanan po siya ng barel na kalibre 38 at yung kanyang half face mask po na helmet. At sa follow-up operation naman na kung saan nakuha rin po si alias sa Alas, nakuhanan po siya ng isang iPhone color white, yung kanyang full face mask helmet, nakuha rin po sa kanya yung kanyang Yamaha NMAX na yun po yung talagang ginagamit nila na talagang nagmamatch po dun sa mga kung mapansin niyo po sir, yung mga nakaraang mga buwan, kung hindi po ako magkamali, July po ata yun, ay yun yung dinidescribe nila. So tayo po ay naniniwala na ito ay hindi lang ngayong pagkakataon, hindi lang nung kagabi, but nasabi nga po ng ating mga kapulisan dito sa Marikina na talagang notorious po ito. So with their arrest, we're hoping na sana po ay mabawasan na ito, pero makipag-ugnayan pa rin tayo sa mga ibang kapulisan natin, unit outside the Marikina, na baka may mga ibang grupo po ito na same modus operandi po ang kanilang ginagawa. Anong indications, Colonel, na bahagi pa sila possibly ng mas malaking network dito sa NCR? Kasi imagine, titignan natin sir, they're both from Antipolo and yet dito sila lumalaro sa ating nasakupan sa Metro East. And even sa Quezon City. Ito nga pa lang si, sir, nangidagdag ko na po, itong si alias sa JP, mayroon po siyang warrant of arrest nung sinet po natin na inilabas naman po ng San Juan. RTC. San Juan naman, ba talaga? Violation of trespass to dwelling po, violation ng RTC Article 280. So, sinecheck din pa natin sa iba kasi nga po, pero itong si alias sa Alas, base sa ating tiras, wala pang lumalabas, pero sabi ko nga po, tignan pa rin, he might be using other names po. So, yun yung ating tinitignan, sir. Ma'am, maraming babiyahe ngayong panahon na ondas, long weekend. Kanina doon sa una mong impormasyon na binanggit ng live ay tama ba ang sinasalisihan nila mga nakasasakyan? Pare bang ma-describe sa amin paano nila tinitiktikan, paano nila pinipili ko nila mga biktima? Minsan po kasi masyadong complacent din yung mga ibang kababayan natin. Bababa na lang, hindi nila tinitignan, lalo kung naiihi. Or minsan naman may kukunin sa likod ng sakyan, hindi nakapadlock yung yung passenger seat nila or even in the driver's seat. So minsan tinitignan nila kung nakalingat lang konti, sa kanila kinukuha yung mga gamit, mga bagay-bagay na nandun sa harap ng sakyan. Jerry, baliban doon sa latest victim na inireport ni Colonel Texon, may impormasyon tayong nakuha na isa pang biktima ang nakuhaan ng abot sa 800,000 pesos na halaga ng cash. Uy, malaki yan. At iba pang mga property. Nasa loob lang yan ng bag na natangay nitong dalawang ito. At yung binamagit mo, Colonel, yung iba pang mga biktima dapat lumutang na para maimbestigahan at masampahan ng kaukulang reklamo itong dalawang ito. Yes, sir. That's why we're appealing to other victims to come out in the open to file charges against these two suspects po. Pero siyempre po, para mabigyan din po sila ng hustisya, para ma-end na po yung ginagawa ng dalawang ito. And so they have other cahoots po
ay maitugan na rin po nila para mahuli na rin po natin para maiwasan na po marami pong mabiktima. Jerry, baka may Mabilis, tanong pa kay Colonel. hindi, Edniel, mabilis yung pagkakahuli. Ano naging factor doon sa mabilis na pagkakahuli, Colonel? Yes, sir. Dito po kasi, sir, sa Marikina, sir, marami po tayong mga police assistance desk na kung saan hindi po talaga inaalisan po ng ating personnel. Kumbaga, habang nagpapatrolya po yung ibang kasamahan natin, may naiwan po sa pads natin. At lahat po yung sa pads po natin, sir, mayroon po silang radio. Ayun. Cellphone na namomonitor Importante. po nila yung mga information or mga insidente na nangyari sa atin. So the nearest policeman na nandun po na sa nabanggit na lugar, ay siya po yung unang re-responde po. At maagap din naman po na nagre-responde rin po yung ating mga iba pong force multiplier natin. Mula nung mangyari yung pang-hold up, kinuha yung cellphone, hanggang sa mahuli sa JP Rizal, si JP Rizal. Yes, sir. Mga gaano katagal yun, Colonel? Mabilis lang po siya kasi 7:40, sir. Pagka ng 7:40, pagka monitor ka agad, sir, na may ganun, responde yung police natin. Inausap yung kinuha po nila yung tao, dinala po yung unang nahuli, dinala po sa substation 1, doon po pinaamin. Then, huli ka agad. Po siya kung nasan yung kanyang kasama, takbo po ka agad yung tropa natin, sir, sa Antipogo. Ayun, So, ang tinatanong ko, yung unang nahuli, gaano kabilis yun mula nung magreklamo yung victim? Mabilis lang din po, sir. Minutes lang, minuto lang. Opo, kasi na-monitor po kaagad Yun ang importante. Sa ating Tactical Operation Center. Kaya si Tactical Operation Center, nag-shout po siya. At yung commander naman po, nag-shout din kaagad siya ng backup. At nandun na po yung ating TMRU. Then tinawagan niya din po kaagad yung ating Intel Operative para po mag-back up po sa kanila. Yung baril Jerry. Talaga. Yung baril gamit siyempre doon sa kanilang walo. Yes, sir. Actually po kasi ito nga, yung siyempre natakot yung natin, yung biktima. Dahil pagkababa po na ganyan, tinutukan po kaagad, saka nag-declare po ng hold up. So sa takot po, binti kaagad yung cellphone. Yan ang kainaman na naka-deploy ang mga pulis natin. Congratulations, Colonel! Yes, sir. Thank you, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po. God bless po. Yes. Yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng Marikina. Busy itong Marikina dahil nandito rin yung Loyola Memorial Park. Maliban pa ron sa mga public cemeteries. Ayun, darating na long weekend, Todos los Santos. Ako sa Edniel Parrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balikan natin si RH5 Val Gonzales dyan sa QC, mga bus terminal. RH5 Val Gonzales, come in, Val! Jerry, halos fully booked na ang malalayong biyahe sa ilang mga bus companies na mayroong terminal dito sa kaban ng EDSA Cubao, Quezon City. Itong sitwasyon ngayong umaga, 2 araw bago ang araw ng undas dito sa 5-star bus terminal sa EDSA Northbound ay maaari pang magpabook ang mga pasaherong bibiyahe sa bahagi ng Cagayan at maging sa Dalawigan ng Isabela. Tinitiyak ng pamunuan ng 5-star bus company na mayroon pang mga extra trip na i-dispatch para na-accommodate ang mga pasahero na patungo o papunta sa malalayong mga lugar. May mga bus unit silang nakanda para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa Victory Liner Bus Station. Maaari pang magpabook patungo ng Baguio at iba pang mga malalayong lugar ngayong araw. Huwag mag-alala yung mga bibiyahe dahil mayroon pang extra trip na nakahanda para sa inaasahan ng bulto ng mga pasahero. Sa mga iba pang biyahe ay kayang-kayang i-cater ng Victory Liner, lalo na yung mga biyahe na patungo ng Central Luzon, Pangasinan at iba pang mga lugar sa Northern Luzon. Kapansin-pansin naman, Jerry, ang bilang ng Quezon City Police District. Personnel na nakadeploy sa bawat mga istasyon ng bus at nakalatag ang mga police assistance desk sa ilang mga bus terminal o ma-assist rin yung mga tauhan ng MMDA sa mga pasahero na mayroong malalaking mga daladalang mga bagahe. Pero mukhang wala pang masyadong pasahero, ano? Hindi pa ganun. Ito, nakikita ko ngayon. Nakikita ko ngayon itong super linis. Halos wala pang pasahero. Oo, malinis. Ang sabi ng dispatcher ng Victory Liner, Jerry, ang kanilang binabanggit, may pasok pa kasi yung ilan sa ating mga kababayan at inaasahan na pagsapit ng hapon mamaya, eto na yung simula ng bulto ng dagsa ng mga pasahirong uwi ng iba't ibang mga probinsya, sa iba't ibang mga probinsya, lalo na, Jerry, sa araw ng bukas. Sa daloy naman ng trapiko, abay parang hindi
hour, Jerry, ang umagang ito. Bakit? Dahil sa pwedeng magpatakbo ang piloto natin ng 50 to 60 km per hour. Diyan sa EDSA? Dito sa kaban ng EDSA Aba, southbound. maluwag. Maluwag. Dito sa southbound yon, dito sa may, kung galing ka ng Kamuning area, GMA Kamuning area, yung patungo ng bahagi ng Makati, ay mabilis. Lalo na dito sa harap mismo, ng mga terminal ng bus, dito sa may Victory Square, ay napakabilis. At maayos na maayos yung daloy ng traffic o dahil na rin marahil doon sa laki ng bilang ng mga tawa ng MMDA na nakadeploy para igiya yung mga motorista na bumibiyahe sa buong stretch ng EDSA. Mula rito sa hilera ng mga bus station dito sa EDSA Cubao, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Susunod, Tito Boy. Aba, sino itong actor-politician na hindi raw pinagsisisihan ang naging desisyon ng tanggihan ng malaking halaga kahit siya'y natalo noong nakaraang eleksyon? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. 7:45. This time check is brought to you by Pangunahing Balita sa Showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! 10 minuto na lang, alas 8 na. Oy, birthday pala ni OG. Ni OG Alcira. Si OG-san na Alcira dyan sa Dubai. Aba, happy birthday, OG. Binabati ka ni Jerry Labasan. Ayan. Tsaka ni Kate. Ayan. Tsaka ni Kabet. Ayan. Wala ba tayo dyan, ha? Kumusta ba ang lagay ng panahon dyan ngayon sa Dubai? Ha? Iba nung minsan bumaha rin dyan, umulan, bumaha. Huh? Iba na talaga ang panahon ngayon, no? Happy birthday din daw kay Kuya Rodan Legaspi ng Paranaque. Ayan ha. At din Jaime Ibanez, magandang morning. At kay Aya Jalomtang, magandang morning. Eto, ano nangyari kay Morley? Wala na naman telepono. Mario Josep, paayos natin kay Engineer John Carlos Mercado. Engineer, eto tatawag ulit si Morley at namumroblema na naman sa kanyang linya sa telepono. May problema na naman. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Sa ilan pa nating mga balita, inaasahan ng Philippine Ports Authority ang pagdagsa sa mga pantalan ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya para sa undas simula ngayong isang araw hanggang bukas, Oktubre 31. Ayon kay Eunice Samonte, tagapagsalita ng PPA, mas maraming biyahero ngayong taon dahil nasabay ito sa bakasyon ng mga estudyante o semestral break. Ayun, nga pala. Tsaka yung meron pang wellness break, di ba, na idineklara nitong nakaraan ng DepEd. Kabilang sa mga inaasahang may pinakamalaking bilang ng pasahero ay ang Port of Iloilo, Port of Jordan sa Guimaras, Port of Batangas, Port of Calapan at Port sa Bacolod. Kinansela ng PPA ang day off ng kanilang mga tauhan upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga biyahero. Ganap ng batas ang panukalang pagbabawal at nagdedeklara bilang illegal ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12312 o mas kilala bilang Anti-POGO Act of 2025. Sa ilalim ng batas, bawal na ang pagtatayo o operasyon o pagsasagawa ng offshore gaming sa Pilipinas, gayon din sa pagtanggap ng anumang uri ng pustahan para sa offshore gaming operations. Sa ilalim ng Section 5 ng Anti-POGO Act, kinansela na o ipinawalang bisa ang lisensya, work permits at visa ng mga POGO workers, POGO gaming content providers at POGO accredited service providers. Ayun.
Isinapubliko na ng lahat ng 24 na senador ang kanilang SALN. Pinakahuling naglabas sa publiko ng kanilang yaman ay sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may net worth na 109 million, Senator Ronald Bato de la Rosa 32.2 million, Senator Amy 164.9 million at Senador Rodante Marcoleta 51.9 million. Nananatiling pinakamayamang senador si Senator Mark Villar na tahimik lang na may net worth na 1.2 billion, habang si Senator Chis Escudero ang pinaka mahirap na merong net worth na 18.8 million. Sinabi ng Senado na bukas para sa publiko ang mga kopya ng SALN ng lahat ng senador bilang bahagi ng kanilang pangako sa pananagutan and transparency. Eto na! Tingnan mo nga naman ang bilis kumilos ni Engineer John Carlos Mercado. Ayos kagad ang linya ni Morley. Eto na ang ating showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes, magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakaloka as in super mega kabaliw ang hininga ng naturang aktor na kung saan ay nagsabi nga sa atin na kamakailan daw noong nakaraang eleksyon ay sinusuhulan siya ng 100 million para wag nang tumakbo, pero nagawa pa rin niya itong tumakbo dahil sa kanyang pananaw sa buhay at bilang isang respeto niya sa mga mamayan. Well, sa totoo lang, ang naturang aktor ay natalo sa nakaraang eleksyon pero wala na siyang balak pang pumasok sa politika. Ayaw na. Or parang ayaw niya na, pero hindi rin daw tiyak, pero parang ayaw na niya na. Hindi na natin bibigyan ito ng clue dahil baka bigay na maloka sa akin at hindi niya sukat akalain na ichichika natin ang aming napag-usapan. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Ay, ating Irene Messina, magandang morning. At kay Sir Jerry Asuncion at kay Attorney Jojo Kilala, magandang morning. Paringat, take it away. Kung babalikan ho natin yung mga pahayag ni Chairman Andres Reyes kahapon sa kanilang rekomendasyon dito sa pagsasampa ng kaso laban sa 2 senador, 2 dating kongresista at iba pang opisyal, abay parang sa tema sa direksyon ng investigasyon ng ICI talagang mga mambabatas ang pasimuno ng lahat ng ito. Mga senador at kongresista sa direksyon, sa nakikita natin sa kanilang rekomendasyon, mga senador at kongresista talaga ang nagpasimuno. Ang utak, ang mastermind ng lahat ng ito. Ang sabi ho ni Chairman Andres Reyes, the Commission uncovered an alleged systematic kickback scheme in which legislators acting as project proponents inserted flood control projects into the National Expenditure Program, House General Appropriations Bill, and General Appropriations Act in exchange for commissions from 20% to 30%. So nagsimula ang lahat doon. Doon ho sa insertion. At dahil nakadesign para makakuha ng milyong porsyento ng komisyon. Nako. Kaya nga ho yung panawagan natin, yung panawagan natin sa mga mambabatas, kahapon sinabi po ni Senator Win Gatchalian, ito na kanilang ginagawa dito sa 2026 budget. Hindi na makikialam ang mga senador sa pagpili ng mga proyekto. Sa Kamara kaya ang ating nananatiling, ang ating standing call, ang ating panawagan. Wala pa bang tatindig dyan, tatayo dyan para sumigaw ng itigil na rin natin? Huwag na rin tayong makialam sa mga government projects. Focus tayo sa legislation. Focus tayo sa paggawa ng batas. Alang-alang sa bayan para magbalik ang tiwala ng bayan.
Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2. Damdaming Bayan, susunod na! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga